Now, you see, una-una, tinan nyo, Jesus is God. Paano natin nakita yun? Now, ganito ho yun. Lahat tayo, for example lahat tayo, marami tayong pangailangan eh. Marami tayong pangailangan. At kung hindi Diyos si Jesus, that need will never be satisfied. Hindi yan mapupunan. Sample, mga magulang, na-express nyo na ba ito na sa kabila ng mga sakripisyo ko, ganyan yung pa ako kontratuhin? Narinig nyo na yan? Hello? Narinig nyo na? Di ba? Minsan naghuhugas ka. Pagkatapos ko kayo pagluto, ako pa rin naghuhugas. Ako pa rin, mga mukha ng mga bata nito. Ganyan, di ba? Parang somehow, ginagawa mo dahil mahal mo sila. But they're asking for more. Parang itong mga tao na to, they're longing for more love. As in, they want more. Ganon din sa mag-asawa. Sabi, eto ba, igaganti mo sa akin? Pagkatapos kitang ipagplancha? Pagkatapos kitang ipagluto? Di ba? Pupunta ka lang sa ibang bahay? So minsan nasasaktan ka dun. So, mapapansin ninyo na no matter what we do, yung mga mahal natin sa buhay will never be satisfied with the love that we give. Bakit? Because we are created by God in His image and He designed us to be loved by someone eternal. Nasusunod ba ninyo? Kaya, yung tao, hindi magiging sapat sa atin. Kaya kahit anong ganda ng babaeng napangasawa mo, na inaasam-asam mo na, ito napakasalan ko, o anong saya. Nahihibang tayo. Bakit? Hindi yan makatotohanan. Kahit na nakita mo yung balaki na parang, wow, naka-six-pack ang tiyan. Trust me, iniisip mo, eto talaga, bubuhatin ako neto. Naku, maniwala ka, pagka napangasawa mo na yan, magiging one-pack na yan. At may topak pa. Napagugulat ka na, ano nangyari? Kasi, they will always disappoint us. Kasi sila ay may hinahanap na hindi mo mapoprovide, so they will look for someone else to provide for them. Ganon din ang mga bata. Sa akala nila na kapag ito na nangyari sa akin, magiging masaya na ako. Baga na, ang daming nag-honor ngayon ng estudyante. I praise God for our children. Honor students. Pero, hindi na naintindihan sa buhay, hindi ka laging panalo. Hindi laging kang may medalya. Minsan, may toklat ka pa. Kahit na anong galing mo, lahat na ginawa mo na lahat, may bagsak pa din. Meron pa rin sermon. Meron pa rin galit. Bakit? This world can never satisfy us because we are looking for God who will satisfy us. Kaya kung si Jesus is sufficient, He must be God. Now, ang tanong, Diyos ba siya? Now, look at this. Sabi sa Colossians, in the letter of Paul, in chapter 2, for in Him, all the fullness of deity dwells in bodily form. Ano ibig sabihin? Sabi niya, sa Kanya, ang kapuspusan ng pagiging Diyos ay nasa Kanyang katawan. Nasa Kanyang physical na katawan. No, what Paul is trying to say is this. Hindi lang siya fully God, God is fully in Him. Nasusundan niyo? Okay, isa pa. Ulitin ko ha. Hindi lang siya fully God, God is fully in Him. Are you following? Now, anong importansya niyan? Noon pa man sa Colossians chapter 1, last week, pinakita sa atin yan ni Julius. Sabi niya, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, both in the house or dominions, or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. So, maliwanag na lahat ng bagay nalikha sa pamamagitan ni Jesus Christ. Now, listen to this. Pansin niyo po ba, He is the image of the invisible God? Now, sabi ng Panginoon Diyos, doon pa lang sa lumang tipan, sa 10 Commandments, you are not to make any form of image of God because God has no form. Ang kailangan, sinasabi ng Diyos dito, you cannot create any image because any image will never satisfy God. Kumbaga, hindi mo madidipik yung buong picture ni God. Sample, kunyari, gusto mo si God na masayahin. Diba, gagawa ka ng image na nakangiti.
God, yes, is a happy God. Pero paano yung wrath of God? Saan mo ilalagay yun? Ang hirap gumawa ng image na nakangiti na kasmama. Naintindihan ninyo? Hindi uubra. Kasi sabi ng Lord, kahit ang gawin nating image, hindi sasapat para i-portray si God. Kaya sabi niya, kaya walang pwede. But God Himself will give us an image na talagang magpo-portray ng kabuuan niya. Sino? Si Jesus. Kaya, tandaan nyo ha, be careful with the way we imagine. Bakit? Kasi the word imagine and image are on the same root word. Imagine and image. Nasusundan? Iba naging kasi nga mali yung ating concept of God. If we will look at Jesus in our situation, hindi tama na, kailangan lahat ng image na yun should be shaped by the truth. Kaya hindi na pwede mag-create ng sarili mong imagination. Kailangan it should be shaped by the truth because Jesus is the truth. Kaya naka-shape yan doon. For example, whenever you look at suffering, tingnan mo agad si Jesus Christ suffering on the cross to save us. Na ang sinasabi ng Diyos, kaya nagsasabi ng tao because of sin. Not because God is a, parang cosmic KJ na kumbaga ayaw pa niyang maging masaya, kaya palulungkutin ka niya. Kaya ang tingin ng tao tuloy, yung Diyos parang laging galit pagka pag-gising mo sa umaga, oh, what a beautiful morning, ganyan. Masaya ka ha? Bibigyan kita ng problema ngayon. Para tumawag ka sa akin, hindi ka na ng Diyos. Minsan tingin sa Diyos, kailangan maghirap ka. Tingin naman ang tao, gusto ng Diyos, naghihirap ang tao. Hindi totoo yun. Would you believe nung si Jesus Christ doon sa feeding of the 5,000? Pero ibig nyo, yung 5,000, papauwi na ng mga alagad eh. Sabi ni Jesus, hindi, pakainin nyo sila. Baka mahilo at mahimatay sa daan. At ang nakita nyo sa Diyos natin, ayaw niyang nagugutom tayo. Eh bakit nagugutom ang maraming tao? Dahil sa mga maling pagpili ng tao. At dahil sa kasalanan ng tao, dahil naging swapang tayo eh. Hindi ang Diyos ang may problema. Siya na nga lahat na talagang umaabot sa atin para tulungan tayo eh. Pero tayo yung matigas ang ulo. Parang magulang yan. Ayaw ng sino mang matinong magulang na naghihirap ang anak. Kaya nga salita ng mga magulang, yung hirap na pinagdaanan ko, hindi ko padadaan sa anak ko. Kaya lalo sila naghihirap. Andiyan pa kayo. Di ba? Kaya naman, yung mga anak natin, nasanay na hindi nagdurusa, tayo pinagdurusa nila. Balik. Bumabalik. Ang kakapal ng mukha. Totoo din yun. Kasi makasalanan sila eh. Makasalanan sila, selfish sila. They want all. Amin. And that is exactly the picture of sin. Kaya nga, dito pala sinasabi ng Lord, hindi. Gusto mo maging maganda yung buhay mo? Gusto mo maging satisfied ka that you will understand that Christ is sufficient? Hanggang masasabi mo enough, then live for Him. Because He is God. Meaning, if He is God, ito nga, kung walang image, listen to this, walang image, you cannot control God. The moment you create an image, you will create a controllable God. Bakit kailangan ng image? Because God wants to relate with us. Para ganito yan. Kaya tayo, minsan, gusto natin mag-create ng something para may kausap tayo. Kasi ang hirap makipag-usap nang wala kang kausap. So we want relationship. And since God knows that, He gave us His Son, where the fullness of God's deity dwells in Him, because He's the image of the invisible God, para we can relate with God. Yun ang hangad ng Diyos. Kaya napakasarap. Anong relasyon niya sa atin? Now imagine this. Nagwo-worry ka ngayon? Kung may pinagwo-worry ka, the mere fact na nagwo-worry ka, hindi ka nagtitiwala na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Are you following? Kasi kung si Jesus yung naglikha sa akin, willing to die for me, willing to come and become human, to provide me and to deal with my serious problem, in fact, worst problem, then ba't ako mag-worry? Yung Diyos ko, nagpakita ng pagmamahal na nag-concern sa akin. Kasabing Jesus, kaya huwag kang mag-worry. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa tatay ko. Nakuha ninyo? Andiyan pa kayo? Yes. Now, ganun din sa paghahangad ng kasalanan. Bakit natutokso ang marami? Bakit natutokso tayo? Kasi hindi natin nakakalimutan yung image si Jesus eh. Parang ganito yan. Natutokso ka halimbawa sa isang babae. Tingin ka ngayon sa cross. Ito lang sinabi ni Jesus.
Hindi pa ba sapat ang pagdurusa ko para iligtas kita? Na kailangan mo bang ulitin yan para saktan ako? Hindi mo ba tanggap na mahal kita? That I'm willing to die for you? Gusto mo bang paluin na naman ako at ipako na naman ako sa krus? Paano ka matutukso ngayon yan? Diba? Diyan pa kayo? Tatamad-tamad ka. Because si Jesus, karpintero. Ang sipag-sipag. Willing to, parang dumihan ng kanyang kamay. O paano ka mawawala ng gamit sa trabaho? Pag Lunes pa lang, katamad. Sobrang, buti na lang, holiday. Masaya-saya, buti holiday bukas, masaya-saya. Pagdating ng Tuesday, aray ko, tamad-tamad. Pero kung naisip mo, teka muna si Jesus gumawa talagang humawak ng putik para gawing tao Hindi siya nahihiyang humawak ng, kasi sa atin, tingnan nyo, pag hindi blue collar, pagka hindi white collar job, hindi masaya. Para baga, ang sarap ng white collar job, para paupo-upo lang sa computer, coffee please. Nasa ganyan, di ba? Para pag hindi yun ang trabaho mo, hindi masaya. Hindi totoo yun. Ang trabaho, masarap magugulat kayo, yan ang nagbibigay ng kapahingahan sa atin. Kaya ang maraming tamad, hindi napapahinga. Baliktad. Lalong wala kang ginagawa, lalo kang pagod. Sabihin mo sa katabi mo, pagod ka ba? Kasi wala kang ginagawa. Kaya hanapin mong reklamador sa opisina. Yung pinakatamad. Yun ang reklamador. Yung masisipag, walang oras, pahingang-pahingang puso. Kasi pagdating na sa bahay, ay, antok na ako. Tulog na! Pero yung tamad, hindi makatulog. Paano ka makakatulog maghapon ka sa opisina tulog? Hindi ka makakatulog sa gabi! Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya intindihin ninyo, you have to picture Christ that way. Kasi importante yun. Kaya sabi ni Jesus, look at this. Jesus said to him, sabi niya have I been so long with you and yet you have not come to know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. Because the fullness of God is in me. Ang sabi niya, he who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me does His works. Alam niyo kaya, ang sarap isipin, I may not fully understand the love of the Father, but by looking at Jesus, because I'm, Lord, thank you. Thank you for such love. Kanina nung kumaawit tayo ng holy, 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 bigla akong sabi, Lord, look at you, you're so holy, you're so clean. Pero eto ako, maniwala kasi hindi, sobrang sa pagmamahal ng asawa ko sa akin, pati ba, konti isang palakubak lang malaglag. Concern ako siya, palakubak mo. Yeah? Ganon siya kabanal. Ang Diyos ko, salamat sa Diyos, alam ko ang bawat balakubak na nahuhulog sa iyo. Dahil alam ko ang bawat buhok na nalalaglag sa iyo. And I care for you. Are you following? And that is exactly what God is saying. Kasi sabi, Lord, thank you po sa inyo. And look at Jesus. Look at what God said. Sabi, hindi lang si Paul nagsasabi si Jesus is God. Maging si John, sabi niya, in the beginning was the Word. And the Word was with God. Kung sa Tagalog, sa simula pa, from eternity past, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Are you following? Siya ay simula pa kasama ng Diyos. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. At maliban sa kanya, sabi niya, walang malilikha. Kaya lahat ng bagay ay naganap o nalikha dahil sa kanya. Are you following? So sabi niya, see yung word yun, sino yan? Ano sabi dito? And the word became flesh and dwelt among us. And we saw His glory, the glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Ba't na iwan to dito? Ako na hindi na buo. Anyway, sabi ko nun, no one has seen God at any time, the only begotten God. Kasi niya, no one has seen God at any time, the only begotten God. Ano yan? Ba't dalawa-dalawa? Di ba? The only begotten who is in the bosom of a Father. Oh, di ba yung only begotten God? Di ba yung Father? Yes. He has explained it. Ang ibig sabihin dito, sa word na ay exegete. He brought Him out. Nilabas niya yung Father. Si Jesus ang naglabas sa Father just for us to know. Now, kumbaga, kung si Jesus yon, eto yon.
In the beginning was the Word. In the beginning was Jesus. And Jesus was with God. And Jesus was God. Jesus was in the beginning with God. All things came into being through Jesus. And apart from Him, apart from Jesus, nothing came into being that has come into being. Are you following? Pagkat dinidiinan yan from the Old Testament, from the very writings of John. Now, alam niyo po ba, na magugulat kayo, yan ang sinasabi ni Paul na hindi lang siya dadyan. Kaya naman si Paul, talagang sinasabi ni Paul ganito. Tingnan niya, sabi dito, that their hearts, yun ang hangad niya, I want to teach you, I want you to be complete in Christ. Bakit? Sabi niya, yun ang hangad niya maintindihan. From the full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery, that is Christ Himself. Kasi nung mga lumang tipan pa lang, nangako na si God na ililigtas niya tayo, yung mga tao, especially the Israelites. Sabi niya, sa New Old Testament, sinabi niya, ito. So sila naman nag-aabang. Sino kaya yun? Paano kaya mangyayari yun? So it was a mystery. Are you following? Now, ito ang amazing part. Si Jesus, for example, I will show you one passage in the scripture, para isa lang kasi wala tayong enough time to show you everything. Sa Isaiah, for example, pakinggan nyo ito kung babasahin nyo from verse 1, lalo nyo ma-appreciate, pero since wala tayong enough time, 12 na tayo, diretso na tayo sa 12. Okay tayo? Tingnan nyo Listen to me, O Jacob, even Israel whom I called. Sino sasata? Father. Sino nagsasata? God the Father. Si Lord, si God. But I am He, I am the first, I'm also the last. Surely my hand founded the earth, and my right hand spread out the heavens. When I call to them, they stand together. Sino nagsasata? Oh God, Si Father. God, the Creator. Tama? Okay. Okay, good. Assemble all of you, referring to the Israelites. Listen, who among them has declared these things? The Lord loves him, He will carry out His good pleasure on Babylon. Kasi sinakop sila ng Babylon. Ito sabi niya, and His arms will be against the Chaldeans. Ibig sabihin, I will be fighting against the Babylon for you. Even I, have spoken. Indeed, I have called him. I have brought him, and he will make his way successful. Sino sasalta? Si God. Are you following? Tingnan niyo verse 16. Come here to me. Listen to this. From the first, I have not spoken in secret. Sa simula-simula pa, wala akong, binunyag ko na ito sa inyo lahat. From the time it took place, I was there. And now, the Lord God has sent me. Yung nagsasalta, tama ba? Yes. Eh, sino ito the Lord God? And sabi, and His Spirit. Hindi, si Isaiah yan. Sa Isaiah, tingnan nyo sa ibang translation sa Isaiah. Tingnan nyo. Sa simula pa lang, I am the first and the last. Sa Revelation, itong sabi ni Jesus. When I saw Him, I fell at His feet like a dead man, and He placed His right hand on me, saying, sabi niya kay John, do not be afraid. I am the first and the last. Ano pa kayo? Sabi niya, and the living one, and I was dead. Oh, sino yung namatay? Si Jesus. And behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and of Hades. Nakuha niyo, dyan pa lang sa Isaiah, kasi sinasabi lang, wala namang Trinity sa Old Testament. Ang linaw naman. Sabi nga niya, the Lord God Himself, di ba, sent me and the Spirit. Tama ba? Tingnan niyo, natutulog na naman kayo, nag-i-imagine na naman kayo. Don't create a different image. Sige, tulog na kayo ulit. No. Nakuha niyo? No. Alam niyo ba, you would be surprised if you read the whole Old Testament and even the whole Bible, si Jesus lagi nandun. Tingnan nyo. Si Jesus, in Genesis, the seed of a woman. In Exodus, the Passover lamb. In Leviticus, our high priest. Sabi niya, in Numbers, cloud by day and pillar of fire by night. Pagdating niyo sa Deuteronomy, sabi niya, prophet like unto Moses. Pagdating mo sa, sabi niya, sa Joshua, the captain of our salvation. Amazing. And Judges, our judge and lawgiver. Pagdating mo sa Ruth, our kinsman and redeemer. Pagdating mo sa 1st and 2nd Samuel, our trusted prophet. Pagdating mo sa 1st and 2nd Kings, our Lord, our King. Pagdating mo sa 1st and 2nd Chronicles, our reigning King.
Nakakagulat. Ezra, our faithful spouse. Pagdating mo sa Nehemiah, builder of a broken down walls. Pagdating mo sa Esther, our Mordecai. Di ba? Job, our redeemer. Sabi nga, ayaw niya na. Hindi niya na kaya. Psalms, the Lord our shepherd. Proverbs, our wisdom. Kumbaga, Ecclesiastes, all throughout the Bible, sobrang sinasabi niya, si Jesus lahat yun. And finally, when you go to Revelation, since we don't have enough time, ano sabi niya? Uy, ayaw niya lumabas. The beginning and the end, Alpha and Omega. I am the Amen. I am the Ayun! Amen. Sabi niya gano'n, uy, ano yan? Ano na lumalabas? Yan. Sabi niya, Jesus, ang saya-saya. Hindi niya magagak. The King of Kings and the Lord of Lords. All throughout the Scripture. Amazing si God, no? Si Jesus in every page. Alam niyo, kaya sinasabi ni Paul, I want you to grow in Christ. I want you to be complete in Christ. I want you to be mature in Christ. Para makita mo, para ma-appreciate, totoo ba to? Ito ba yung Diyos mula pa ng Genesis? Yes! Kaya sobrang, yung ano mo, pananampalataya mo, Lord, kaya kita pangahawakan eh. Alam niyo mo, hindi ganyan ang pagkakaintindi ko sa ginawa ni Jesus. Hindi ako magtitiwala sa Kanya pag ako may problema. Alam niyo, sa halimbawa lang, sa maraming pagkakataon, siyempre, sinisiraan ka ng ibang tao. Nararanasan niyo din yan. Minsan, kapitbahay, pero mga kapitbahay ko mababait ha, hindi yung mga kapitbahay namin mababait, purihin ang Panginoon Diyos. No, pero sama ko sa ibang bahagi, maraming tao, pagka-uusapan ka lang, hindi ka naman nakilala. Sabi niya, ganito yan, napakasama niya, ganyan. At minsan gusto mo silang patulan. Gusto mo rin silang patulan, lalo na sa uso ng social media. Gusto mo na rin patulan. Anong lagi sa Espiritu ng Diyos? Anak, ano mas importante sa'yo? Pangalan mo o pangalan ko? Huwag mo na silang patulan. Just live according to what I want you to do and let them just do whatever they want to do. I'm still the God from Genesis to Revelation. Yeah. Kaya ano man ang pinagdadaanan natin, relax tayo. Kailangan lagi natin relax tayo. Bakit? Jesus is God. He is all sufficient. Lord, kahit ano pang sabihin, nasaktan din tayo sa mga salita. Yung teacher na yan, sasabi sa'yo, wala kang alam, bobo ka. Narinig ko yan! Naalala ko, pinatalon ako ng teacher ko ng 200 beses dahil daw mabaho ako. Isipin nyo, and everybody was laughing just like what some of you did. Yung alam mo, yung bawat matalang isa, baho, baho, 200 yun. Eh siyempre habang sinasabi at pinipilang yun, tumutulong luha ko. Nakikita ko pati yung crush ko, tatawa-tawa. Baho. Siyempre, ang sakit-sakit sa loob. Kasi inisip ko, ako yung, Lord, paano na? Ano na saysay ko sa buhay? And purihin ng Panginoon Diyos. When He found me, ang sabi ng Lord sa akin, bibigyan kita ng saysay sa buhay. Kaya hulahin mo pinagdidiinan ko, yung dating bobong saking, naging bong saking. And the God who did that to me is the same God working in you. Don't ever think na special si brother. Hindi. All of us are special before God. Lahat tayo, gusto ng Diyos, ma-experience natin yung sufficiency ni Kristo. Kaya lang hindi natin na-experience, hindi natin siya kilala. Hindi natin nakikita yung kanyang pagka-Diyos. Hindi, akala natin ordinary lang siyang tao. Lagi sasabihin na, o tinan mo, hindi niya alam lahat ng bagay. For example, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ano ka ba? Magbasa ka nga ng mabuti. He will describe everything that will transpire before His coming. Paano niya masasabi hindi niya alam? The only reason why He said that, kasi in the context of marriage doon sa Hudyo, only the father has the right to declare when his son will go back or will come back. Are you following? Kaya karapatan yun, it is a tradition, it is a ritual, it is like a practice that everybody understands. Pero alam niya kung kailan, hindi lang siya ang may karapatang magsabi. Nakukuha ninyo? Kaya pag may nabasa kayo sa Bible, my Father is greater than me. Obviously, He was greater in terms of function because He is on the earth, saving people. And the Father will tell Him what to do. Kaya may ganung picture, hindi yan parang, sino mas nadakila sa kanila? Tao lang
Diyos hindi. Nakuha ninyo? Kaya huwag kayo ay sinasabi na ng Panginoon sa atin na magtiwala ka sa akin because I am God. I will never be self-sufficient. I will never be enough for you if I am not God. Now, kaya sabi niya, in Him are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Nagtatalo-talo tayo about these things. Pero lahat ng yan dapat aangkla kay Jesus Christ. Look at this, sabi niya, I say this so that no one will delude you with persuasive argument. Kaya nagugulit ako, alam niyo ba, you would be watching YouTube, yan, mga dating pastor, biglang hindi na naniniwala sa Diyos. Bakit? Kung pakikinggan mo sobrang grabing persuasive argument, pag lagi ko sinasabi sa sarili ko, walang experience sa Diyos ito. They have all the knowledge in their mind, but they never experience the person of Christ in their own walk in life. Kapag naranasan mo na si God, ang hirap mo nang sabihin walang Diyos. Kasi nakita ko eh. Hello? Sample lang. Nung nasa Quezon ako, nag-minister kami. Mga tao, bingi. Talagang bingi. Pinag-pray. Hindi ko sinasabing lahat ng ipag-pray kong bingi, nakakarinig ha. Pero kita ko how the Lord ministered. Pag-pray ko, Lord, anong pag-pray ko dito? Pag-pray mo, makarinig siya. Oh, Lord, I pray na makarinig siya. Ay mo, Jesus, ay baby, yan, baby. Jesus, baby, ano baby? Mas mamaya, Jesus, nakakarinig na. Dinala nila ulit, siyempre, isa pa. Naku, nagsasayawan na kasi, hamya, Jehovah Jireh, my provider, sasayawan na sila. Bakit? Both of them could hear dahil God made a miracle. Sobra kami. Kaya ang pinakwento nila, sumagi kanina, yes, kung naranasan ko si God, how He provided, how He took care of your child, imposible sabihin mo walang Diyos. Ang hirap kumputin. Nakita ko yun when I was joining a competition. Sabi ko, Panginoon, I want to honor my father. Sabi mo kasi, honoring my father. Eh, lahat ng kapatid ko nag-uwi ng medalya. Pagkakataon ito, mag-uwi ako ng trophy. Allow me to win. What you believe during the competition, hindi ko masolve yung problema. Ang hirap. Sabi ko, Lord, akala ko ba man papanalunin mo ako para magbigay sa honor sa tatay ko? Give me wisdom. Ang nakita ko yung sikreto paano sosolving yung problema. Nasolve yung problema. Eh parang board exam yun. Dinala sa klase na. Yung teacher sabi niya, there is something wrong with the problem. It cannot be solved. No, ma'am. It can be solved. Ha? Paano? Kami. You solve it on the board. Okay po. Sinolve sa board. Na-solve. Sabi niya, wow! Kaya alam ko ako na manalo eh. Kasi hindi na masolve yung teacher eh. Sabi niya, how did you see that? Sabi ko, tinuruan ako ni Lord. With cheating. Tinuruan ako ni Lord. Pinakita niya sa akin paano ko sosolve yung problema. In a matter of 5 minutes. And alam niyo, because of that, my teacher came to know Jesus. Buhay si Jesus! Kita mo na isang, I will not dare to speak Him on this stage. On this stage, kung hindi totoo si Jesus. I saw Him in my life. God gave me a reason to live. Worthy. Parang, wow, thank you Lord. A sense of worth. Sa tingin ng maraming tao, wala akong kwenta. Pero sa tingin ng Diyos, kaya hindi ko maisip, isang tricycle driver, makikinggan mo ngayon? Isang nagda-Johnny Bote Boy, pakikinggan mo ngayon? Isang nagtitinda lang ng butot kutsita, pakikinggan mo ngayon? Why? Why are you listening? Because God is true. Kaya God is God. Because Jesus is true. Kaya ano lang persuasive argument, one thing's for sure, is Jesus true to you. Kaya yung knowledge na sinasabi ni Jesus is not just knowledge here, but an experiential knowledge. A knowledge of intimacy with God, a reality of God. Sa daming pagkakataon na was down. But when I cry out to the Lord will minister to me and say, don't worry, I'm here. I'm your Father. I am your friend. And don't to have sa... Kaya sabi, ngayon, ano tinuturo sa atin? Galing tayo sa unggoy? No way! Maring ka mukha ako sa premyong pampayag. Ano ba tinuturo to sa eskwelahan ngayon? Ang laking kalokohan. Bakit? And they will try to persuade every one of us. Come on, para sabihin kung hindi tayo nilikha ng Diyos, wala tayong Diyos na pagsasakupan. But we don't need to submit to God because there is no God. Kung dito tayo galing, tayo magsasubmit sa kagustuhan ng ating laman. Pero hindi. Kaya ang tawag doon ay brutish or brutal. Sumusod ka na sa instinct mo, sa animal instinct. But because God is God,
hindi mo pwedeng manatiling ganyan. Kung gusto mong galing ka dyan, bahala ka. Yan ang minuno mo. Pero ayaw mo. Diba? No way. Diba? Kaya sabi ng Panginoon Diyos, for even though I'm absent in body, nevertheless I'm with you in spirit, rejoicing to your good discipline, stability of faith in Christ. Kaya Paul was telling them, I'm so encouraged with the way you believe God. Now, hindi lang yun. Kaya sabi niya, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in Him. Kaya nga, ang hope ni Christ and Christianity is this. Hindi lang yung tinatanggap ko si Jesus. Ang totoong pagtanggap kay Jesus, hindi, ako'y lalakad kasama ni Jesus. Because God is not just a theory. He is a practical wisdom. Na totoo yan, ilalakad mo sa buhay mo. Mararanasan mo siya dahil totoo siya. Makakasama ko yan because he's a person. Kaya makakausap mo siya. Kaya ang problema lang sa atin, hindi tayo nagpe-pray. Hindi ko alam, parang ang layo ng Diyos sa akin. Ba't hindi ka tumawa? Para maintindihan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Because every time you obey God, every time you listen to God by faith, you would be surprised. Bigla mong nakikita, ganito pala si God. Ganito pala si God. Remember John, si Abraham, when he obeyed God, he came to understand that God is the provider. Si Moses, when he obeyed God, fighting the Amalekites, they realized that God is the banner, their victory. Bakit? When they were crying out to God because they were sick, the Lord answered their prayers. Then they realized that God is the healer. As you walk with God, doon mo siya malalim na ito pala yung sinasabi ng Diyos. Ito pala yung sinasabi ng Diyos mula sa Biblia. Ang problema natin, hindi naman natin binabasa yung Bible, hindi pa natin sinusunod yung gusto ng Diyos. Kaya subukan niyo muna, kaya sabi ni J. Chesterton, ito problema. Christianity has never been tried. They thought they tried and it was difficult. They never tried at all. Ito Christian life. Humakbang ka. Pag sinabi ng Lord, halika. Lord, tubig eh. Halika. Hindi na ako naman. Asa isa pang paa muna sa bangka pa. Doon mo hindi na, oo nga! Dahil kung maalam-alam. Pero mapasin mo, di bali mag-fail ka na. Basta subukan mo lang. Not all the disciples experienced yung experience ni Paul, ni Peter to walk on the water. Pero nung humampas po yung tubig, nakita niyo bagyo, lakas! Nawala yung paningin niya kay Jesus. Diba? Tapos, nalulunod na. Pero ang tong ganda, dugaling mawala minsan yung paningin mo dahil sa overwhelming challenges. Pero ang paningin ng Diyos hindi mawawala sa iyo. Kasi Jesus, kinuha niya si Peter. Ang Peter, why did you doubt? Hinta na. Hindi niya naman sinisigaw, why did you doubt? Wala ganun. Pag nagbabasa tayo, basahin natin. Inakbay niya pa, why did you doubt, Peter? Tingin ka lang sa akin. Balik tayo sa sakit. Kaya yung mga kalagad na iba, Kaya maraming tao namamanga sa mga kwento na, wow, ganun ang miracle ng Diyos. Wow, ganun ang ginawa ng Diyos. Bakit hindi mo ikaw mismo lumakad at magtiwala ka, Lord, if it is you, let me walk on the water. Are you following? Kaya, walk in Him! Walk in Him! Nag-continue, sabi niya, having been firmly rooted, this is how you should walk. Firmly rooted, lalong lumalim yung ugat mo, ibig sabihin, you find your life, your sustenance in Christ. Then built up in Him and established in your faith, just as you were instructed, overflowing with gratitude. Talagang nag-umapo ng pasasalamat sa Diyos. Ngayon may bagay na hindi mo naintindihan, Lord, ba't nangyari sa akin? Instead of question, bakit nangyari sa akin? Lord, thank you dahil kasama kita. Thank you dahil alam ko mayroon akong mapapanghawakan. Thank you, Lord God, na kahit mamatay ako ngayon, ikaw pa rin ang kasama ko sa eternity. I am overflowing with gratitude because I know you died for me, you cleansed me from my sin, and you gave, and you promised me eternal life. Diba? Sobrang kalmado ka na. Alam niyo po, maraming pagkakataon, di ba? Iba sa atin natatakot tayo mamatay. Natatakot tayo, paano na mo? Huwag kang mag-alala. By the time na talaga nakaharap ka na sa Diyos, ito lang simple tiyak ako. Sabi ni Lord, you don't need to know the way. I am the way, the truth, and the life. Ano sinasabi ni Jesus? Susunduin kita. Hindi mo ba nandaan, ako mismo susunduin kita. Nakuha niyo? Kaya marami sa atin, pag namamatay, narinig yung tumuto, na nakikita sa kamag-anak, na tinatawag na ako, huwag kang sasama ko, ikaw yun. Tiyakin mo lang, Lord, hindi ako sasama kahit kanino, kay Jesus lang. Kailangan si Jesus lang ang susundo sa akin because He is the way, the truth, and the life.
Nakuha niyo? Kaya, huwag ka na mag-alala kung bakit natatakot tayo mamatay dahil nang talagang gusto gawin ng diablo sa atin. Kasi if we're not yet firmly rooted, obviously, yung faith natin medyo nayayanig-yanig pa. Kaya we need to keep on growing. We need to keep on deepening ourselves. Keep on meditating on the Word of God because He is Jesus Christ. Keep on meditating on the truth and the promises of Jesus Christ and live according to His promises. Live aligned with His desires and plans. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya you will always be overflowing with thanksgiving. See to it that no one takes you captive through philosophy, empty deception. Diba, ang daming mga filosofiya sa mundo. Ganito, gusto mo maging masaya, ganito gawin mo. Mamaya, papakita ko sa inyo para mabilis lang. Then according to the tradition of men, according to the elementary principle of the world, rather than according to Christ. Listen, any argument you hear, don't live based on personalities. Lahat itatawid mo kay Jesus. Kunyari, masabi sa atin, sasaktan. Nasaktan ako sa pastor niya. Di ba ganda? Ano pala yan? Masugit pala yan. Hindi ako ang Christianity. Si Jesus. Nasaktan ako dyan sa D-group leader ko. Ang sungit. Ang takaw pa. Hindi yan ang Christianity. Si Jesus. Nakuha ninyo? Lahat ng argumento, dalhin mo kay Jesus. Huwag mong intindihan yung tao. I can fail you. I can disappoint you. Pero punta ka kay Jesus. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin bukas, but one thing for sure, if Jesus is with me, well, sabi, who can be against me? Yun lang alam ko. Pero even if, in case, because of my weakness, I fell, focus on Jesus. Huwag sa akin. Huwag sa kahit sa inyong pastor. Hindi church, hindi kasi church is not God, pastors are not God, Jesus is God. Siya lang ang panghahawakan mo. Kaya yun ang sinasabi niya. Kaya everything, according to Christ, huwag na tayo magtalo-talo. Minsan, pagalingan. So what if you win the debate? It doesn't matter. Ang tanong, did Jesus win your heart? Kasi manalo ka sa debate, napanalunan kita. Pero hindi mo napanalunan si Jesus. Useless! Kasi si Savior will never be your Savior. Only Jesus. Nakuha ninyo? Kaya yun ang sinasabi ng Lord. Now, listen to this. Tingnan yung mga false teachings na pinagdadaasan nila noon, ha? Yung iba, gusto ko mga supernatural experiences. Ang tawag din ay mysticism. Di ba? Worship of angels, because they saw angels, going to angelic mediators, kasi wow, they experience seeing angels. Mysticism. Iba naman, syncretism. Combining different religions, philosophies to reach God. Parang lahat, pagsamasamahin natin. Pareho lang yan. Di ba? Kahit pagsamasamahin natin yan, para sigurado tayo. Hindi pa pwede isa lang paniniwala mo lahat. Hindi. Yan yun ang nangyayari sa kanya noon. Gnosticism. Salvation is achieved through special knowledge. Parang wow, may kakaiba akong knowledge na hindi nila alam lahat. So what? Ang mahal, kay Kristo ka ba tumatakbo? And sabi niya, iba naman legalism. Di ba? Ang legalism, naalala ko po, nung bata pa lang ako sa Kristiyano na, sabi niya sa akin, kasi napapunta ako sa sinihan, Christian na ako. Uy, saan punta? Manonood ako sini. Hala ka! Sabi ni Lord. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor sit in nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. Alam mo ba yung mga nanonood sa sini niyan? Naggalit? Sa demonyo yan? Sabi ni isip-isip, paano na ako ngayon? Hindi na ako makakauwi. Bakit? Saan ako lalakad? Ito ay path of sinners. Paano na? Minsan akala natin na yung legalism yung kailangan yung damit mo maayos, ganito, para Christian ka. Dapat yung buhok mo ganito, para Christian ka. Wala namang kinalaman yan doon. Okay yun, kung gawin mo yan to please God, no problem. Pero, kung iniisip mo yun ang magiging paraan mo para to gain favor of God, para maligtas ka, then you miss the point. Hindi yan ang magiging sagot. Tingnan nyo, mamaya papakita ko sa inyo. Sabi niya, asceticism. Ano yung asceticism? Yung pinasasaktan yung sarili. Sinasaktan ang sarili para kung maging katanggap kay God, hindi na ako maliligo para kay Jesus. Ha? Ang baho mo! Ito na lang, hindi na ako papagupit, para kay Jesus, para pag ikaw masama ka, gagawin ko, hindi na sinasabi ni Lord. Sabi ng Lord, si Jesus, yung suffering niya, sapat na. Ang kailangan natin magpasakop sa Kanya. Pag sinabi natin, He is supreme, He is God, then iniisip talaga natin that He is to be followed. He is to be obeyed. Are you following? No.
Sa ngayong panahon natin, mas marami pa yan. Sa panahon natin, ganda na rin, sinabi nga ni Pastor Peter, sabi niya, to live and let live, to each their own. Parang bahala na. Hindi totoo yan. If you are to look at it in the light of Jesus, sabi ni Jesus, hindi. You have to make a choice. Narrow gate or wide gate. Hindi totoo yun to live your own. Bahala ka, kumbaga, it's up to you. Hindi totoo yan. Now, live your own truth. Truth is relative. Wala nang absolute. Huh? 2 plus 2 equals 22. Huh? Hindi pa pwede. Naalala niyo yung estudyante, sabi niya, 2 plus 2 equals 22. Sabi teacher, no, that's wrong. Sinumbong siya sa ano, tinatanggal yung teacher. Sabi niya, 2 plus 2 is equals 4. Sabi niya, no, it's up to him. If he wants 22, let it be. Siyempre, tinatanggal yung teacher. Nung tinatanggal yung teacher, sabi niya, ito yung tatanggapin mo severance pay, ha? Bali $4,000 kasi 2 years ka nagsilbi, 2 years ka rin kaya 4,000. Sorry. To me, 2 plus 2, 2,000 plus 2 is 22,000. Hindi, no, you're wrong. No. That's my right. Napansin niyo po, ganun ang gulo na natin. Hindi pwedeng walang absolute. Kumbaga sa building, yung engineering, absolute yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, ay, hindi, ito yan, pwede na yan. Ito yung strength ng structure niyan. Hindi mo pwede, it must be followed. Bakit? It must be absolute. Kasi sabi ni Jesus, no, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi mo pwedeng walang absolute. Now, personal happiness, ayan ang highest goal ko. Hindi totoo yan. Kasi, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Now, listen. Ano ang happiness mo? Ang happiness mo will be dependent on your nature. Tama ba? Ulitin ka, ha? If your nature is earthly, everything earthly will make you happy. Amen. Oh, paano nangyari yan? Sample. Kumanap ka ng unggoy. Bigyan mo ng $1,000. Matutuwa? Hindi matutuwa yan. Unggoy yan eh. Ibigay mo sa mukhang pera yan. Kulang pa yan. Mukhang pera eh. Tama ba? Kulang pa yan. Kaya yung nature natin will dictate ano yung gusto natin na magpapasaya sa atin. If we belong to God, for sure, our desire is righteousness and righteousness and obviously anything eternal. Tama ba? Kasi yun ang nature natin eh. Kaya yung happiness, napaka-relative, depende sa nature mo. Kaya you ask yourself, ano nagpapasaya sa'yo? Ano nagpapabangon sa'yo sa umaga? Kapag kape, ang nature si Lord mo dapat, si Lord. Yes, kape. But our nature is God. Siya yung nagdahilan natin why we wake up every morning. Alam niyo ba, minsan ayaw mong bumangon pag sabi mo, Lord, ano talala ko one time? Tinatamad din ako once in a while. Hindi, ayaw ko, Lord, gusto ko pa matulog. Pagod po ako eh. Tapos mamaya, pagpikit ko ganyan, you lazy servant! Lumayo talaga ako! Lord, sorry! Pero hindi ka, si God, napakamalambing na Diyos, pero praise God pa rin by telling me, huwag kang tatamad-tamad. It's a privilege to live and to rise up and do something good for others. Tama ba? Amen. Okay tayo? Amen. Kaya pag-sabi sa tabi mo, huwag ka na matulog. Diba? It's good to be encouraging. Do what is right. Hindi totoo feeling ng lahat. If anyone wishes to come after me, Let take him up the deny cross, deny yourself and follow me. And ganun din. No, my good deeds will cancel out my bad deeds. Yung kabutihan ko, tatabunan din yung kasamaan ko. Hindi totoo yan. Sabi ng Lord, I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Kung kaya mo rin lang naman magpakabait at iligtas ang sarili mo, hindi na kailangan mamatay si Jesus sa cross. Are you following? Sabi niya, all religions are the same. Hindi totoo yan. There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Only in the name of Jesus. Then universalism, parang lahat maliligtas. Hindi totoo yan. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But the one who does the will of my Father who is in heaven will enter. And Jesus is a good man, prophet. Then Jesus is God. I and the Father are one. So that all will honor the Son even as they honor the Father. Dapat yung honor na binibigay sa tatay, parehong honor na binibigay sa anak. Naintindihan po? And sabi niya, and he who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Are you following? So ano sasabi ng Lord? If Jesus is God,
Ano sasabi ng Lord? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Ano yung dami niya yan? I'm Christian. I'm a follower of Jesus. Are you really submitting to Him? Is He really supreme in your life when it comes to your finances, when it comes to your interests, when it comes to your relationships, when it comes to your schedule, when it comes to your troubles? Is He supreme? Is He God? Hello? Naunawaan po. Alam nyo, nakakatukso ang 6-6, di ba? Alam nyo, 5-5, 4-4, later 7-7. But when you know that God is the finances belongs to God, Lord, kailangan ko ba talaga to? Di ba man, nagtatrabaho pa si Sure, shopping. Kailangan ko ba talaga to? Is this really needed? Kasi sabi ng Lord, anak, that finance is not yours. That's mine. You follow me. Wala na akong pera. Eh kasi na, hindi ka nagtatanong sa iyong Diyos paano gamitin ang pera. You see, God provides us everything we need. Hindi tayo pagkukulangin kung alam lang natin. Naunawaan po? At ito pang amazing, tuturuan ka pa niya para dumami yan. Okay? Tuturuan ka niya. Kaya, sabi ng Lord, you listen to me. Follow me. Christ is sufficient. Amen? Now, number 2. Bakit ka na lang hanggang 7 tayo nun? Jesus completes us. Diba? Jesus completes us. Bakit? Biruin mo, tayong lahat. Alam niyo ba, madalas sasabihin ng job sa akin, kulang-kulang ka, wala ka nagapwenta. Hindi. Sabi, in Him, you have been made complete. He is the head over all, rule and authority. Anong ibig sabihin ng God completes us? Kumbaga, whenever we think we are not qualified before God, whenever we think we're not qualified to serve God, whenever we think na parang, Lord, wala akong karapatan to be your servant, ano sabi ng Lord? Ano ka ba? I made you complete. I am your completeness. Naintindihan niyo po? Parang ganito yan. Kahit kayo, nakakaramdam din ako ng ganong pakiramdam dati ng Lord, sino naman ako para maglingkod sa'yo? Sino naman ako pa? Wala naman akong ganong karapatan. Oo, wala kang ganong karapatan. Pero kasi, ako naman ang kakumpletuhan mo eh. Nakuha niyo? Andiyan pa kayo? Kaya every time na sinasabi parang may nabubulong sa'yo, wala ka talagang makasalanan ng tao. Diablo yan, he is the accuser of the brethren. But every time na sinasabi sa'yo ng Lord, anak kita, Lord, sino pa naman ako kapanginan mo? Ako ay isang servant lamang. Kung ako si God, binatukan na kita. Buti na lang hindi ako si God. Nasabi ng Lord, anak, ako ang qualification mo. I completed you. Okay ba yan? Amen. Tanong mo sa katabi mo, ikaw, sino ang complete na kompletuhan sa buhay mo? Alam mo, sasaya lang ako pag si Jesus, binigyan na ako ng bagong kotse. Saya na ako. Hindi totoo yan. Wala kang panggas. Di hihingi ka na naman ng panggas. Hindi ka sasaya. Alam mo, pag nakapag-asawa na ako, sasaya na ako. Pero pumunta ako na sa'yo. Paano naman, hindi ka naman nabubulag-bulagan. Alam mo, pagka nagkabahay na ako, sasaya na ako. May amilya. May maintenance din. Magbabayad ka rin ng kuryente. Ano? Siguro saan patulog pa naka-aircon, no? Pag-araw na ng bayaran ng kuryente, hindi ka na makakatulog ulit. Kaya, alam yung kasiyahan, wala dun! Wala dun! Yung iba naman, maliligtas ako, palagay ko, si Jesus, ito. Sabi ni Jesus, wala ka nang idadagdag, bayad ko na lahat. Ako na yung kakumpletuhan mo. Kaya sumunod ka na lang sa akin. I paid it all. Wala ka nang idadagdag. Napansin niyo po ba maraming pagkakataon, parang we feel so discouraged about our lives because we say, Lord, nakakahiya na ako, lagi na lang ako mali, lagi na lang ako kulang, lagi na lang ako nagkakasala sa'yo. Kaya nga, kailangan mo ko eh, kasi lagi ka nagkakasala eh. Kung hindi ka na magkakasala, hindi mo na ako kailangan. Kaya kailangan natin lahat ng Savior. Kaya si Jesus ang nagbayad ng lahat. Wala ka nang maidadagdag. Paano nakakatiyak? Tingnan natin. Kailangan dumating ka sa punto ng pagkabuhay natin na, Lord, wala na akong hangad. Hindi langit, kundi kayo. Sample lang.
Kung sakaling pupunta kayo sa langit, tinanong sa akin anak ko to eh, kung sakaling pupunta ka sa langit, wala ka ng problema, lahat ng kailangan mo nandun na, pero wala si Jesus. Gusto mo pa rin doon? Tingnan nyo na. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya marami sa atin, hindi nyo naintindihan para ka na nag-asawang mayaman, hindi mo mahal yung tao. Di ba? Ang ganda-ganda ng bahay mo, may kotse ka lahat, hindi mo naman siya mahal. Anong say-say yun? Kaya masaya ang relasyon. Parang lahat ay sapat na. Ang yaman-yaman nyo, kasi yung napakasawa mo, yung talagang kaisa ng puso mo, kakumpletuhan mo sa buhay. O, amen po? Amen. Nasusundan? Kaya sino katabi niyo asawa nyo? Sabi mo, sa ngayon, si Jesus na. At ikaw ay bonus. Di ba? Ikaw ay bonus. Dahil sa pagmamahal ni Jesus sa akin, binigay ka pa sa akin para lang ipahayag mo ang pag-ibig ni Jesus para sa akin. Amen. Amen? Maging sa mga anak. God gave us. But as for me, the nearness of God is my good. I made the Lord God my refuge, and I may tell of all your works. Yun ang hangad ng Diyos. Now listen to this. And in Him you were circumcised, the circumcision made without hands, in the removal of the body of the flesh, by the circumcision of Christ. Now listen to this. In the Old Testament, para maging kabahagi ka ng tao ng Diyos, you need to be circumcised. This will assure you that you're part of God's people. Sabi ng Lord, and most of us, lahat tayo, hinahangad natin to be part of God's people. And sabi natin, Lord, ano kailangan kong gawin? Ang dali isipin na lahat yung external, kailangan ko pa magpaano, magpasihikaw, kailangan ko magawin to. And sabi ng Lord, I will circumcise you. Not in the work of hands, but I will circumcise you with my own blood. That's the idea. Kaya sabi niya, the removal of the body of the flesh by the circumcision of Christ. Si Kristo ang nag-suffer. Bakit? Kasi yung idea ng circumcision is for us to be acceptable before the Lord. Paano gagawin ng Lord? Ganito yan. I will give you a new heart and put your new spirit within you. Kaya mapapansin nyo, pag sabi, Lord, sa'yo na ako. Parang walang nangyari sa akin. Kasi kailangan natin aminin, we need to have a new heart. Kasi babalik tayo sa kasalanan. Kaya God will give us a new heart, a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Anong difference ng heart of stone sa flesh? Ang heart of stone, ang pakialam. Dito, Lord, parang bakit concerned na ako ngayon sa kapwa ko? Bakit, Lord, bakit parang concerned na ako sa mga mali kong gawa? Dati wala mo na akong pakialam. Napansin niyo ba yun? Kaya kung narapansin niyo yun, alam niyo Christian kayo. Bakit ngayon concerned na ako? Dati parang sarap mangopya. Better to cheat than to repeat. Bakit ba? Parang di na ako nakasasiyahan. Parang, di ba? Dati pag yung nagbayad sa jeep, sabi ko na, praise God, hallelujah. Parang pagbaba ako na hindi ako nakapagbayad, nag-aalala ako, wawa naman yung driver. Di ba? Dati pagka sasakay ako, mataba ka, hindi ka pwede sumakay. Parang dali-dali ko magtangki. Ang dali ko maglaki. Ngayon parang, bakit ko nilalait tayo ng tao? Ba't nagbago yung puso ko? Naging parang laman na nagkaroon ng damdamin. Na-experience ko ba yun? Dati sinasapakan ako, hindi ko sabay ka! Kawawa eh. Pero ba't ngayon parang concern ako na may pasok ko ang godly legacy? What happened to me? That is what God is God does in us. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you will be careful to observe my ordinances. Amazing. Kasi sabi ni Lord, having been buried with Him in baptism, that is a picture of what happened to us. Yung baptism, hindi kailangan, akala mo, pabaptize ako para mag-baptize. No. Yung baptism is a picture, our public declaration of what happened to us. Kaya kahit ilang beses kayo lubog, kung hindi naman nangyari sa'yo, wala rin yun. Di ba? Parang ito, in which will also raise up with Him through faith in the working of God who raised Him from the dead. Now look at this. When you were dead in your transgression and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, and having forgiven us all our transgression. Ilan ang pinatawad ni Lord na kasalanan natin? All. Ilan? Lahat! Bakit nakakatiyak? Sino sa inyo, nung namatay si Jesus, buhay na kayo? Wala ba? Ibig sabihin, lahat ng kasalanan natin, future. Tama? O di lahat? Hindi, ay nakaraan lang kasalanan ng pinatawad. Ano ka ba? Alin nito na nakaraan sa'yo? Sige nga. Lahat future. Lahat. Kaya sabi nun, all of your sin
has been forgiven. Yan ang picture ng baptism. Parang ganito yan, no? Sabi ng Lord, what shall we say then? Are we to continue to sin so that grace may increase? May it never be! How shall we who died to sin still live in it? Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death? Kaya yung baptism, remember, ilulubog. Para kang nilibing. You're already dead to your past. You're done. Di ba? Lahat ng kasalanan mo, nalibing na rin. And you will rise up again with the newness of life in Christ. Kaya hindi ka na kailangan magpaalipin pa dyan sa kasalanan. Ang sabi niya, therefore, we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Kaya bago nang nilalang. Hindi ka na pala, ay, ako yung mga kasalanan, magsinungaling talaga ako. Hindi na. Nagsinungaling ka, pero hindi ka na sinungaling. Huwag mo na i-convince yung sinungaling mo, sinungaling mo. Hindi na. Hindi mo kailangan magsinungaling dahil hindi ka na sinungaling. Nakuha niyo po ba yun? Amen. Andiyan pa kayo? Ginawa ko na dati, dahil kung binupok, mura ko ng mura. Naisip, marikin niyo ako, nagmumura ako. Puk. Namaghanang labi ko. Hindi na wala yung pagmumura ko. Pero when God gave us a newness of life, nagtaka na lang ako, nagkaroon ako kakaibang gustong gawin at basahin at pakinggan. At nung inahamon ako ng away, ang sagot ko ay, ang paghihiginti ay hindi sa akin. Ito'y sa Panginoon. Nagulat ako! Hindi na ako nagmumura! Sabi ko, tapos kasabi nung naghamon sa akin, Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Nagulat siya! Kasi nga may newness of life na eh. Nagkakaroon ka ng ibang gusto, nagkakaroon ka ng ibang gusto kasama. Yan. Kaya sabi niya, kaya having cancelled out the certificate of debt consisting the degrees against us, which was hostile to us, He has taken it out the way, having nailed it to the cross. Mabilisan lang ha, kasi we don't have enough time. Si Jesus Christ, nalala niyo, when He was crucified, sabi ni Pilate, I found no guilt in this man. Sabi niya, if you will not crucify Him, then you are not a friend of Caesar. So meaning, since Jesus Christ, according to these people, that He's the King of the Jews, hindi mo kaibigan si Caesar kasi there was only one king. Rebelde ka. Are you following? So when Jesus Christ was crucified, yung kasalanan niya, kung ano yung kanya, is like rebellion. Sinulat sa placard sa taas. King of the Jews. In Hebrew, in Latin, and in Greek. Nakuha niya? Nakuha niya? So he's guilty. Guilty of rebellion dahil yun na exactly babayaran ni Jesus about us. We rebelled against the Lord. Nandiyan pa kayo? Noon, kapag nagkasala ka sa Roman Empire, at ikukulong ka, nandun lahat sa certificate of debt, kung anong mga utang mo, anong mga kasalanan mo, similar to what they put on top of Jesus, doon sa cross. Nandiyan pa kayo? Ngayon, once na bayad na yan, for example, 20 years ka in prison, once na bayad na lahat yan, tatatakan yan, tetelestai. Yung word na tetelestai, yun yung sinabi ni Jesus, it is finished. It is paid in full. Kasabi niya, tinanggal ni Jesus yan, at nailed it to the cross, para sabihin sa atin, wala ka ng utang. Lahat ng mga katibayan ng pagkakasala mo, binura na lahat ni Jesus. Natabunan na ng dugo ni Jesus. Kasabi niya, when He disarmed the rulers and authorities, sa buong akala ng demonyo, panalo siya. Hindi niya alam, it made a public display of them, having triumph over them through Him. Kasi yung last word ni Jesus, it is finished. Into your hands. Balik na Father, into your hands, I commit my spirit. Kaya lahat tayo, every time you feel that God doesn't listen to you in prayer because you feel na makasalanan ka, remind yourself, anak, wala nang katibayan. Okay ka ba yan? Kaya huwag ka nang manatili doon na para kang lang sabi ni Monyo, wala kang karapatan, wala kang karapatan. Kaya tayo minsan lagi nahuhulog eh. Isip natin, hindi na yata talaga magbabago. Mali ka. Basta sa buhay natin, tayo ka ulit dahil bayad na utang mo. Minsan, 2 hakbang, 3, napaatras ka ng 2, balik ka ulit. Hakbang ka ulit ng 3. Napaatras ka na naman ng 2, bangon ka ulit. Atras ka na ng 3. Ano nangyari? Pa-isa-isa, umaabante ka din. Umaabante ka din. Kaya, nagpili kang nakatingin
din lang kay Jesus para hindi ka mawala ng gana, patuloy na naglilingkod sa Panginoon, dahil alam mo, hindi sayang ang ginagawa natin sa Panginoon. Amen po? Amen. Kaya sabi ng Lord, ay, mamaya nyo yan, babalikan na lang natin yan, kasi wala na kami oras ha. Una, then lastly, sabi dito, ay, susunod niya dito. Oh, ano ba yan? Mamadali na mo eh. Hindi ko pag-unahan din. So, Jesus gave us true freedom. What does it mean? Look at this. Therefore, no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect of festival, a new moon or Sabbath day, things which we are mere shadow of what is to come. Na-experience nyo ba ito? Na minsan, we feel guilty because of the people telling us, oh, bakit hindi mo ito ginagawa? Di ba? Kung Christian ka, bakit hindi ka nag-worship on Sabbath? Hindi, yan ay shadow lamang. Yung Sabbath is rest. So, ang ibig sabihin, you can only find rest in Christ. He is the substance. Kung baga shadow, ito yung totoong laman, si Jesus. You want rest? Hindi yung Sabbath, sa shadow lang yan. Ang totoong rest, yung reality ni Jesus sa puso mo na di ka na trying hard to please God. You are pleasing God because of Jesus. That's it. Nakuha niyo? Nakuha niyo ba? Parang hindi ko rin nakukuha yung sarili ko eh. Yeah? Kasi importante yun eh. Lahat yan sabi yan. Food. Minsan sasabihin na, oh, kung talagang Christian ka na, dapat puro gulay ka lang. Gulay ka lang. Gulay ka lang. Hindi totoo yan. Kung nagigilty kang kumain ng karne, huwag mo kainin. Kasi yun ang gusto mo ma-please, okay lang. Pero ang totoo niyan, huwag mo husgahan ng iba. Bakit ka kumakain ng karne? Basta kanya yun, huwag mo nang husgahan. Kung kinain niya yung karne ng iba, yun, magalit ka. Pag nanakaw yun. Di ba? Ibang usapan yun. Kasi sabi ng Lord. So, huwag na tayo maghusgahan. O, ikaw, bakit kami ganyan? Bakit ganyan ang damit mo? Bakit ganyan ang damit? Wala na. Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement, pinahirapan sa sarili mo, the worship of the angels, taking his stand on vision, your sin inflated without cause by his fleshly mind. Sabi ni Lord, not holding fast to the head, from whom the entire body being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with the growth which is in from God. Ano sinasabi niya? Everything that you do now is not to pull down somebody else. Gamitin mo yung buhay mo as a source to lift up others in their relationship with Jesus. Okay ba? Kaya nga, huwag kang humiwalay sa ulo. We are part of one body. Hindi tayo nandito para maghusgahan sa isa't isa. O ikaw, ganito ka, ganito ka, ganito ka. Walang ganon. That's not our calling. Our calling is to love one another and help one another to be lifted up in Christ. Kaya sabi ng Bible, edify one another. Build up one another. Are you following? Don't destroy each other. Yun ang sabi niya. Now, let's continue. If you have died with Christ to the elementary principles of the world, why, if you're living in the world, do you submit yourself to decrees such do not handle, do not taste, do not touch, which all different things distinct to perish with use, in accordance with the commandment and teachings of men. Minsan dyan tayo natali ng demonyo, na parang, puro bawal yan, bawal yan, bawal yan. Isa lang bagay na hindi bawal. Magmahal ka para sila ay magmahal kay Jesus. Hello? Kaya, issue ng damit, basta huwag ka papasok dito naka-bathing suit. Kasi hindi pang swimming. Pero kung magsiswimming ka naka-bathing suit, wala akong problema. Nakuha niyo? Huwag na tayo magtalo dyan. Nagwiwig ka, walang problema. Kung gusto mo mahaba buhok mo, it's okay. Basta, huwag mo husgahan, huwag mo utsain mga kalbo. Nakuha natin. Minsan, nakawig na nga, kalbo-kalbo ka na. Nakawig ka na. Huwag tayo maghusgahan sa isa't isa. Let's build up. That's the idea. At ang sabi ng Diyos, and I will end, these matters which you have to be sure, the appearance of wisdom is self-made religion and self-abasement, severe treatment of the body, but are of no value against fleshly indulgence. Ang totoong freedom na sinasabi ng Lord dito is not the ability to do what you like doing when you feel like doing it. True freedom is the power to say no to sin and yes to God. It is the power to do what is right. True freedom is to live according to what our loving Master wants. Are you following? Ang totoong freedom, Lord, mabuhay ako according to what you want me to become. That's being complete in Christ because Christ is sufficient. Christ is more than enough. And let me end. Alam po ninyo,
Balikan ko lang po itong mamang ito. Kasi nilagpasan ko siya kanina. Ito po, pumunta siya sa simbahan, ay sa kapila, sa center, sa church building. Ang church tayo yun. Yung building, hindi tayo, yung church, yung building, lugar lang yung where we gather. Nakuha niya. So ito na siya. Pumunta siya doon, panangalian, galing sa trabaho, upo lang. Eh medyo marungis, medyo kakaiba yung tsura. Yung pastor nagtatapos na, magnanakaw ito. Alam niyo mga pastor, minsan mapaguskin. Kaya patawarin niyo kami ha. Minsan mapaguskin talaga kami. Minsan kala namin tutulog, yung pala nag-pray. Kasi ikaw natawa ka. Ulitin niyo. Minsan mapaguskin kami. Kaya hindi namin naintindihan talaga. So sabi niya, so nakita niya, baka magnanakaw ito ha. Pagkakonti, nung nilapitan sabi niya, sinabihan na. Sabi niya, Mama, ba't ka nandito? Tanghali. Sabi niya, tuwing tanghalian po, kasi may 30 minutes, meron kami 1 hour break. Yung 30 minutes po ako, nagbabiyahe po ako, nasabi niya, nagpunta ako dito para sinasabi ko kay Lord yung puso ko. Sabi niya, ito siya sabi niya kay Lord, naparito po ako para sabihin sa inyo, Panginoon Diyos, kung gaano ko saya. Mula nung natagpuan kita bilang aking kaibigan. At nung inalis mo ang aking mga kasalanan, hindi ko po alam kung gaano ako magpe-pray. Pero ito lang alam ko, Jesus, andito po ako just to check in today. Yan, lagi sinasabi yun. So, nahiya yung pastor. Siyempre, nahiya eh. No? Hanggang sa isang araw, hindi na nagpunta. Nalaman niya, na-hospitalize yung mama. Pero sabi ng mga nurse, alam niyo yung mama yan, wala man lang pumapasyal. Wala man lang pumupunta sa kanya. Pero ang saya-saya nga. Lahat kami na-influensya ng kanyang kasiyahan. Bakit? Sabi niya, tinanong namin siya. And sabi niya, bakit ang saya-saya mo? Ay, hindi niyo naiintindihan. Hindi ako nag-iisa. With tears flowing from his eyes, hindi ako nag-iisa. Andito si Jesus lagi. Every time. And he would always tell me, naparito ako to tell you how happy I've been since we found each other's friendship. And I took away your sin. I don't know, I know you don't know how to pray, but I always delight listening to your prayers, telling me that you're checking in. That's why I'm here to you today. God is not looking for religious people. He's looking for people who's really willing to be in a loving covenant relationship with Jesus. Kaya siya naparito. Because He is sufficient. Wala ka nang hahanapin pa. Yun ang dahilan kung bakit napapalayo ka sa bisyo. Bakit? Ba't ko pa hahanapin ang anak ko ang sapat na si Jesus sa akin? Ba't hahanap ako ng iba pang mga bagay na hindi na bagay na isip ko magpapasay kung sapat na si Jesus sa akin? And the only reason why we keep on looking for something else, because we have not totally given up ourselves to Him and never considered Him supreme and sufficient in our lives. Tayo muna kayo mo tumikit sandali. Kapatid, mas alam mo yung kalalagayan mo. I don't know what you're going through in life. Mga bata, marami pa kayong magdadaanan. But just in case you've tried everything, why don't you just come and say to Jesus, Lord, hindi ko po alam paano. But one thing I heard, you died for me. You are God. You want me to be in a genuine relationship with you. Kaya naman, Lord Jesus, andito ko. I'm offering and giving my life to you. And I'm accepting you as my Lord and my Savior. Kapatid ko, yun ang pinakamayan ng nagiging hangarin mo sa puso. To be intimate with Jesus. To be one with Jesus. Be as your friend. Thank you for dying for me. Thank you that you're not dead. You're alive. And you're alive forevermore. Hallelujah. So Lord Jesus, allow me to walk with you. Allow me to live for you. For you